Basta Diyos na lang natin, sabi ko, bahala na sila. Kaya si Isko, nuno ng kasinungalingan, pag nakakauna, totoo yan, hindi. Bakit? Saan ba siya? Makakapagpaaral ba siya ng anak sa ibang bansa kung hindi siya nagnanakaw ng kaban ng bayan? Ang kanyang puso na pananaw bilang pagtulong sa mga maralita. Kaya dapat siya ang karapat-dapat magbago sa Maynila bilang loyalista. Nag-iusap ako sa lahat ng loyalista sa Maynila. Supportan natin si Mama. Yes! Hindi naman si Ma'am Mara Tamulgam. Ano rin po ang nagustuhan niyo kay Ma'am Mara? Sa ngayon, ang nagustuhan ko sa mga programa ni Ma'am Abusisya niya ay yung seryoso sa tao. Oo. True, hindi dito. May padama niya kung ano man ang nasa puso niya. Bilang loyalista, nag-iusap ako sa lahat ng loyalista sa Maynila. Supportan natin si Mama. Yes! Bakit si Ma'am Mara ang karapat-dapat iluklok sa Maynila? Sa akin, bilang isang loyalista, hindi ako nagsasabi ng one-sided. Nakita ko ang kanyang puso na pananaw bilang pagtulong sa mga maralita. Kaya dapat siya ang karapat-dapat magbago sa Maynila. Yes! Sir, paano mo ilarawan ang Maynila ngayon at bakit kailangan nyo ng pagbabago? Yun. Kailangan natin baguhin ang Maynila dahil puno na. Kung sa usok, punong-puno na, kailangan alisin ang usok. Ibig sabihin, ang Maynila, lugmok na siya. Yung nanunungkulan, ang isang nagtatamasa. Paano lang ang mga maralita? Hindi nila pinapansin. Halimbawa, yung mga nagtitinda, kung gaano lang nila pahirapan, walang permit, ang ginagawa nila, sinasakay na lang nila sa truck nila, nagpapaliwanag. 5-6 sa buwan. Galing sa Bombay, wala silang pakialam. Ang ginagawa nila, kinakarga lang nila. Nakikiusap. Walang pakialam ang mga tota ng nanunungkulan. Pero ano yung feelings mo, sir, kung nakikita mo sa social media, kahit yung mga ina-upload sa mga YouTube, Facebook, o ano mga platform, yung mga inaagawan ng mga paninda, yung mga kababayan natin, mga business, ano yung nasa Masakit para sa akin ang ginagawa nila, wala akong magagawa. Pero ang masasabi ko lang, ngayon, panahon na para baguhin ang mga sistema na kabulukan na ginagawa nila. Sino ang karapat-dapat po? Karapat-dapat na iluklok si Mara Tamundong. Yes! 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 Pero sir, gusto ko rin itanong sa'yo, ano yung masasabi mo o ano yung komento mo patungkol doon na ang Maynila o ang lungsod ng Maynila na pinakasentro sa buong bansa is siya pa ang kinakatakutan sa buong mundo at record holder po yan. Ano masasabi doon? Ngayon, ang masasabi ko, kailangan baguhin. Walang ibang makapagpabago dyan. Si Mas Mara Tamundong ang magpabago. Yes! Yes! Eh, paano yan? May gustong babalik sa lungsod ng Maynila. Subok na. Ano ang ginawa niya? Maraming mga property. Ano nangyari? Nasaan? Ibenta na lang. Ha? Madami siya kondo.
Nasaan na yan? Ano na patunayan? Baka naiwan yung break. Babalikan niya para ano? Para pahirapan ulit. Ngayon, nakikiusap ako sa mga loyalista. Yes, napakarami. Sama-sama tayo. Hawak kamay, tulungan natin si Mama Rapid vision. para siya ang tunay magbabago ng Maynila. Yes! Katuwang ng ating minamahal na presidente. Yan. So may mensahe ka ba kay President Bongbong Marcos this time kay Miss Mara? Bilang isang Sir, yung mensahe mo, kasi si Miss Mara isa sa nagtaguyod ng mga programa ng Oo. Presidente. So, bilang isang presidente ng Alliance na kunik din sa mga programa ng Pangulong Bongbong, makikiusap ako siya. Makikiusap ako sa kanya na sana akayin mo siya para maging isang mayor ng Maynila. okay, sana lang, bilang isang nanguna sa inyong samahan, sa iyong vlog, ano yung magagawa mo? Sa ngayon, tulad po ng mga sinabi nila, ganun nga po, masyado na pong mahirap ang Maynila ngayon, di katulad dati, kasi dahil nga sa mga namumuno, marami silang binago, tapos marami na ang Maynila ngayon, Grabe. maraming nagagalit doon sa nakaupo, dahil nga po doon sa una-una yung mga pension ng mga senior. Tapos, ang sabi pa nila, pag hindi raw yung senior nakatira na doon sa barangay na yun, alis na sa listahan. Yun ang ginagawa nila. Kaya maraming senior nagagalit. Yung yun. Pero ano po masasabi natin sa ganun pong sitwasyon na ang ating mga manininda po ay ganun na lamang nila abusuin? Masyado pong parang kumbaga sa brutal. Brutal na yun, hindi na makatao. Makatao. Kasi yung mga iba nga po, di ba, nangungutang sila sa mga Bombay. Siyempre, nulugan nila yung araw-araw. Tapos, bigla nilang kukunin, ibabasura. Paano yung mga utang nila? Paano nila mababayaran? Paano sila makakabawi? Paano sila makakabangon? Balita ko po may gustong bumalik ngayon dito sa Wala Maynila. na po siya babalikan. Kahit sino pong tanungin, wala na po siyang babalikan. Kasi doon sa ibang distrito po, tinanong ako kung sino daw yung boboto ko. Kasi hindi pa na po namin naaano si Ma'am Mara. Sabi Masagot ko, mo, launa. hindi, ang sabi ko si Hani kasi, marami na nagalit. Sabi ko, lalo na yung mga senior, dahil sa ginawa niya. Tapos sabi naman niya, bakit sila nagagalit kay Hani? Hindi naman nila alam yung yung kwento, totoong kwento daw. Parang yung inaano niya, ang sinisisi niya, si Isko daw ang talagang may kasalanan. Kung bakit wala ng pera, Kanya, pero sila pareho. bakit wala na raw pondo, hindi na alam ng mga tao yun ang sinasabi na. Pero sa yung mga kabuuan ng mga tanungin mo, wala na raw silang babalikan. Paano yun? Sabi na walang pera ang Maynila, bakit pinag-aagawan pa rin nila? Siyempre, parang pag sumunod yung pagsang ng budget, may pag-agawan ulit sila. May uupusin ulit sila. Kasi sila lang naman nakakaalam kung ano yung budget. Hindi nalalaman ng mga taong bayan yun Pero naman niya po, 1 year, 34 billion a year. Opo, saan po napupunta yun sa tingin ninyo? Isa nila. Eddie. Eddie yan? Eddie. Yun ang lagi ng mga bibig Eddie. Eddie ako. Eddie at Kampati. Ay, baka may gusto ka sabihin eh. Baka may gusto ka sabihin eh. Sabihin mo na, labas mo na yan. Ganun pa yan, ha? Baon niya, maraming baon Kasi yan. bine-brainwash nila ang ang mga Manileño. Alam mo kung bakit ginagawa nila? Sinisisi na walang budget. Kinuha lahat nung former na mayor. Ganun lagi. Brainwash. Tuturuan sila. Walang pera talaga. Ang laki ng utang ng Maynila. Bakit daw babayaran? O yun. Bakit daw babayaran FBI. yung Di ba? Hindi mo na po na yun. Sis mo naman Lahat ang daw, lugo. pinabang nun. Brainwash tayo. Puro sinisyo kasi ang walang niya eh. Kasi bakit? Nung umupo si Irap, ang laki ng utang sa kuryente, tubig, sa dating image na ang Philippines capital is Manila. Dahil nandyan ang Malacanang lahat. Tapos,
Pinapinakot niya. Nung pangatlo, last term ni Irap sa pagka-mayor, bumitaw ang mulabi sa kanya dahil nagkaroon nga ng misunderstanding sa kanyang anak. So, hindi namin binoto si mayor. Pero kami may sasahurin kami kay Isko na 6 na buwan. Ang sabi ni Mayor, ito, sa plantilla namin to 148. 48 kami mulabi sa sahod. Iniwanan niya 15 million yung iniwan ni Irap. Si Isko ang nakinabang, pati yung project na yan ng Manila. So, kay Irap lahat yan. Kay Irap lahat yan, wala siya. Ngayon, ano sabi? Sabi ni Colonel Tukay ng MMDA, itimanda nyo si Isko. Magtitimanda kami, 48 lang kami. Sino yung 200 na yan? Baka yan ay tao ni Isko. Lalo hindi kami mabibigyan. So, nag-usap ang national. Pumupunta kasi ng national. Yung national lang namumuno dyan, tao din ni BBM. Sabi ko, wag na, 50 mil lang ang nabuli natin dyan. Magkagastusan tayo, di ba? Abala yan kami. Pagpasa Diyos na lang natin. Sabi ko, bahala na sila. Kaya si Isko, nuno ng kasinungalingan, pag nakakauna, totoo yan, hindi. Bakit? Saan ba siya? Makakapagpaaral ba siya ng anak sa ibang bansa kung hindi siya nagnanakaw ng kaban ng bayan? Laging sasabihin nila, wala raw iniwan si Irap na punto sa Maynila. Sinungaling siya. Sabihin niya sa aking harapan. Alam namin yan dahil aming mento, tao ni Irap is magnanakaw siya. Ganun lang ginagawa sa atin, binibigay sa mas tayo. Lagi sinasabi nila na walang pundo, walang budget, ubos. Kasi, ako, Sabi ko, bakit siya kumaupo sa City Hall? Walang pundo pala yan. Saan kayo kumukuha ng mga pinagagawa ng proyekto? Walang proyekto. Pero ayos na kayo dyan. Para kami paluwag lang makapasok ng Maynila. Eto na yung pagkakataon. Na sila'y lumayas na ng Maynila. Sa kanila walang pundo. So, subukan namin baguhin ng Maynila sa pamamagitan ni Ma'am Magtamundo! Yes! 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 ano ba? Baka may gusto ka sabihin sa... Hoy, malulog lang si Ma'am sa Maynila. Baka sana, ginagawa ngayon nila muna, hindi pwede pumunta sa opisina ng mayor. Doon ka sa vice mayor. Pero direkta sa mayor, hindi pwede. Alam niyo ba yun? Hindi ka pwede makipag-usap sa kanya, hindi, walang pwedeng tumuloy. Ngayon, bawal. Walang people's day, di ba? Sa kanya ngayon, wala. Hindi ka pwedeng pumunta sa vice mayor office ka lang. Plada ba? Yes! Ay, wala siya. Ilang taon na siya nakabot ni Tulo ng taliri niya, hindi ko nahawakan. Pagkasisada. Pumunta na yan sa mga event. Sabi din sa Alliance. Ngayon ba? Hindi, totoo yan. Grabe yung mga experience ko. Dahil sa kami ka ay Manileno, nakikita namin yung galaw nila. Nakikita namin yung galaw nila. Hindi kami empleyado na sito, hindi kami pumupunta. Bakit? Kumuha kami ng may business permit. Saan kami? Pagka Webes, may libreng sine sa Maynila. Di manood kami ng sine, makaraos bawat sa ano nila. Pero naman, Meron naman. kaya lang, Eh, sa alam mo namin, iniikot namin yung sitio. Nalalaman namin. May ano pala ba, Tay? nagulat na ako. Nakainis eh. O, ay, di ba? Ang sitio yung mga Kaya lang, kailangan ko siya talaga. Nilog siya. At rin yung doktor. Baka energy ka talaga. At ngayon, ang balagbago kasi, nagpunta po ako ng City Hall. Experience yun. Nag-a-apply kami nung sa wiring permit dahil nasunugan yung mga in-laws ko. Alam niyo ba, magpapa-approve ako. Limang ano yung kukuha ko ng permit. Hinihingan ako ng 10,000 bawat isa ni Pangan.
Siya pala yung nag-a-approve. Siya nga yung nag- Lahat pinakailaman na yan. Lahat siya. Siya ang hepe. Dito doon pinakailaman na yan. Kahit siya na nagpapalakad na CEO. Di sila. Eh, si Mama Mara na magpapalakad. Ah,